Filipino 4, Term 1, Week 3. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Pag-unawa at pagsusuri sa parabola. Matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan. A. Nauunawaan ang tekstong naratibong parabola. B. Naiuugnay ang kaisipan ng akda sa sariling karanasan. C. Nakabubuo ng pahayag gamit ang hugnayang pangungusap. D. Nagagamit ang angkop na wika sa pagpapahayag na isinasaalang-alang ang edad, kasarian, paksa at kultura sa iba't ibang sitwasyon, gaya ng pakikipag-usap sa kasapi ng pamilya, pagpapaalam, pag-uutos, paghingi ng paumanhin. At letter E, nabibigyang kahulugan ang mga tekstong biswal o mga larawan na namasid at napanood batay sa mga elemento nito. Tayo ay magkaroon ng isang maikling balik-aral. Ayusin ang mga nakagulong titik upang mabuo ang kaisipang inilalarawan mula sa tinalakay na nakalipas na aralin. Unang bilang, kwento ng mga hayop ang mga tauhan at nagiiwan ng aral sa mambabasa. Ano ang tawag dito? Ayusin ang mga nakagulong letra. Tama! Ito ay pabula. Pangalawang bilang, ekspresyon na hindi gumagamit ng salita para ipahayag ang mensahe. Ayusin ang mga nakagulong letra. Ano ito? Magaling! Ang mga nakagulong letra ay di-verbal na hudyat. Pangatlo, salitang nagsasaad ng tunog na nagbibigay kahulugan sa pangungusap. Ayusin ang mga nakagulong letra. Ano ito? Magaling! Ito ay onomatopoeia. Pang-apat, sinaunang gawain na naglalaman ng di-verbal na hudyat. Ayusin ang mga nakagulong letra. Ano ito? Tama, ito ay ritual. Para naman sa gawaing ito, suring larawan. Suriin ang nakikitang larawan at sagutin ang katanungan kaugnay dito. Narito ang mga gabay na tanong. Para sa unang katanungan, anong elemento ang makikita sa larawan? Tama, ang larawan ay larawan ng pamilya, kung saan ang pamilya ay may binabasa. Ang kanilang binabasa ay isang Biblia. Para naman sa pangalawang tanong, nagbabasa ka rin ba ng Biblia? Bakit? At para naman sa pangatlong gabay na tanong, bakit mahalagang magbasa ng Biblia? Para naman sa gawaing ito, talasalita. Gamitin ang mga hindi nakaayos na salita sa hanay A para maunawaan ang ipakahulugan ng mga nakasalungguhit na mga salita sa hanay B. Matapos itong mabuo, isusulat ito sa hanay C. Tingnan natin ang hanay A. Sa hanay A, makikita ang mga nakagulong letra. Unahin natin ang unang nakagulong letra. Mababasa sa hanay B ang ibig ipakahulugan nito. Nilustay niya ang lahat-lahat ng kaniyang kayamanang minana sa walang kabuluhang bagay. Ang salitang nakasalungguhit ay nilustay. Ano pa ang ibang salita ng nilustay? Ayusin ang nakagulong letra sa hanay A. Magaling!
Ang salitang nilustay ay inubos. Ito ang inayos ng mga letra mula sa hanay A. Para naman sa pangalawang bilang, tignan ng hanay A at ang ginulong letra. Dahil sa kanyang ginawang desisyon ay lubha siyang nagdalita. Ang salitang nakasalungguhit ay nagdalita. Ano kaya ang iba pang salita nito? Buuin ang nakagulong letra mula sa hanay A at isulat sa hanay C. Magaling! Ang ibang salita ng nagdalita ay naghirap. Ito ang nakagulong letra mula sa hanay A. Para naman sa pangatlong nakagulong letra, narito ang halimbawang pangungusap. Kahit ang mga alipin ng kaniyang ama ay tiyak na hindi makukulangan sa pagkain. Ang salitang nakasalungguhit ay alipin. Ano kaya ang iba pang kahulugan nito? Ayusin ang mga nakagulong letra mula sa hanay A. Magaling! Ang nakagulong letra ay katulong. Para naman sa pang-apat na nakagulong letra, narito ang halimbawang pangungusap. Sa kanilang tahanan ay lumalabis ang pagkaing inilalaan para sa mga katulong. Ang salitang nakasalungguhit ay lumalabis. Ano kaya ang iba pang salita nito? Ayusin ang nakagulong letra mula sa hanay A at isulat sa hanay C. Tama! Ito ay sumusobra. At panghuli, nang nasilayan ng ama ang papalapit na anak, siya ay napatakbo upang salubungin ito. Ang salitang nakasalungguhit ay nasilayan. Mula sa hanay A, ayusin ang nakagulong letra upang maibigay ang kahulugan ng salitang nasilayan. Tama! Ang nakagulong letra ay makita. Kaugnay na paksa bilang isa. Pag-unawa at pagsusuri sa parabola. Basa unawa. Basahin ang parabolang Alibughang Anak at sagutin ang katanungan kaugnay dito. Maaari ring bisitahin ang link na nasa ibaba upang mabasa ninyo ang buong kwento ng Alibughang Anak. Ang Alibughang Anak. Mababasa sa Lucas chapter 15 verses 11 to 32. May isang mayamang ama na may dalawang anak na kapwa lalaki. Hiniling ng bunsong anak na ang manang kanya sa kayamanan ng kanyang ama ay ibigay na sa kanya. Nang makuha na ng bunso ang kanyang mana, ay ipinagbili niya agad ito, makalipas lamang ang ilang araw. Matapos nito ay umalis siya at nagtungo sa malayong bayan. Dito niya walang habas na nilustay ang kabuhayang ipinagkaloob ng ama. Hindi nagtagal, naubos na lahat ang kanyang salapi. Nang dumating ang taggutom sa bansang iyon, ay isa na siyang pulubi. Namasukan siya bilang tagapag-alaga ng mga baboy. Dahil sa gutom, nais na niyang kainin pati pagkain ng mga baboy na alaga niya. Ngunit maging ito ay ipinagkakait din sa kanya ng kanyang amo. Sa ganitong kalagayan, naisip niya ang kanyang ama. Ang mga manggagawa nito ay kumakain ng maayos habang heto siya na nagugutom at walang makain. Agad siyang nagpasyang bumalik sa dating tahanan. Gayon na lamang ang galak ng kanyang ama. Sinalubong nito ng yakap at halik ang nagbalik na anak. Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na maging anak mo. Ituring mo na lang akong isa sa iyong mga alila, sabi ng anak sa ama. Ngunit inutusan ng ama ang mga alila na linisan at bigyan ang anak ng pinakamagarang kasuotan. Ipinasuot din niya rito ang isang mamahaling singsing at binigyan ng sapatos para sa kanyang mga paa. Ipinagpatay din siya ng isang matabang baka at sa ngalan niya ay nagkaroon ng isang pagdiriwang.
Ang anak ko ay nawala at ngayon ay nagbalik. Ipagdiriwang natin ang kanyang pagbabalik. Ang sabi ng nagagalak na ama. Namangha ang nakatatandang kapatid nang dumating siya sa kanilang tahanan. Itinanong niya sa isang katulong kung ano ang sanhi ng pagdiriwang. Nang malaman niya ang sanhi ng kasayahan, ay gayon na lamang ang kanyang galit, kaya't di napigilan ang kanyang sarili at sinumbatan ng ama. Akong masunurin ninyong anak na buong katapatang naglilingkod sa inyo, ay hindi ninyo na ipagpatay kahit isang guya man lamang? Ngayong dumating ang alibughan ninyong anak na lumustay ng inyong kayamanan, ay gugugol kayo ng malaki at magdiriwang? Sumagot ng marahan ang ama. Anak ko, ikaw ay lagi kong kapiling. Ang lahat ng akin ay iyo. Tayo'y nagsasaya ngayon sapagkat ang kapatid mong namatay ay muling nabuhay. Siya ay nawala at muli nating nakita. Naibigan niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon ay dumako na tayo sa mga gabay na tanong. Para sa unang katanungan, sino-sino ang mga tauhan sa parabola? Tama! Ang mga pangunahing tauhan sa parabola ay ang mayamang ama, ang alibughang anak, at ang panganay na anak. Para naman sa pangalawang tanong, ano ang kahilingan ng bunsong anak sa kanyang ama? Tama! Hiniling ng bunsong anak na ang yamang kanya sa kayamanan ng kanyang ama ay ibigay na sa kanya. Pangatlo, ilarawan ang naging buhay ng bunsong anak nang maubos na ang kaniyang mana. Tama! Nang maubos ang kaniyang yaman, ay naging isa siyang pulubi at namasukan bilang tagapag-alaga ng baboy. Nais na rin niyang kainin ang pagkain ng baboy dahil sa gutom niya. Pang-apat, paano tinanggap ng ama at ng panganay na kapatid ang pagbabalik ng bunsong anak? Tama! Tinanggap ng ama ng buong galak ang kanyang bunsong anak. Sinalubong niya ito ng mahigpit na yakap. Pinasuotan ng alahas at damit at binigyan ng isang malaking handaan dahil sa kanyang pagbabalik. Ngunit nang malaman ng panganay na anak ang handaan para sa bunso, ay hindi napigilang magalit ng panganay na anak sa kanyang ama at sinumbatan niya ang kanyang ama. Panglima, ano ang mga katangian ng iyong ama o ina ang sumasalamin sa katauhan ng ama sa akda? Narito ang aking halimbawang sagot. Ang katangian ng ating ama at ina sa kabila ng ating pagiging alibugha ay mapagpatawad at handang tanggapin ka ng buong puso at buong pagmamahal. Paano mo pinahahalagahan ang mga pag-aaruga sa iyo ng iyong mga magulang? Pahalagahan natin ang pag-aaruga ng ating mga magulang sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanila, pagsunod at paggalang. Pasalamatan sila sa lahat ng sakripisyo nila para sa atin. Ngayon naman, para sa gawaing ito, parehong eksena. Ang sumusunod na pangyayari ay maaari ring mangyari sa tunay na buhay. Isulat ang naiisip mong kaparehong pangyayaring nasaksihan o nabalitaan, nabasa o napanood na kaugnay ng bawat sitwasyon. Narito ang unang pangyayari. Matapos kunin ang mana ay umalis siya at nagtungo sa malayong bayan. Isulat ninyo ang kaparehas na pangyayari ayon sa pangyayaring nasaksihan o nabalitaan ninyo o nabasa o napanood ninyo. Narito ang halimbawa. Halimbawa ng kaparehas na pangyayari sa sitwasyong ito, may isang kabataang umalis ng bahay matapos makuha ang kanyang ipon upang mamuhay ng mag-isa sa lungsod. Pangalawa, dahil sa gutom, nais na niyang kainin pati pagkain ng mga baboy na alaga niya. Isulat ninyo ang kaparehas na pangyayari ayon sa inyong nabasa o nabalitaan.
Narito naman ang aking halimbawa. May taong nawalan ng trabaho kaya hirap na hirap siyang makahanap ng makakain araw-araw. Pangatlo, agad siyang nagpasyang bumalik sa dating tahanan at nagsisi sa mga maling nagawa. Isulat ang kaparehas na pangyayari ayon sa inyong nabalitaan o nabasa. At narito naman ang aking halimbawa. Isang anak ang humihingi ng tawad sa kanyang mga magulang matapos mapagtanto ang kanyang mga pagkakamali at muling umuwi sa kanilang bahay. Para naman sa gawaing ito, gagawin ko. Isulat ang iyong sasabihin batay sa sumusunod na sitwasyon. Una, nakita mong nahihirapan ang iyong nanay sa pagbubuhat ng kanyang pinamili sa palengke. Dali-dali kang lumapit sa kanya. Ano ang iyong sasabihin? Isulat ang iyong tugon. Narito ang aking halimbawa. Ang aking tugon ay, Nay, ako na po ang magbubuhat ng inyong pinamili para hindi po kayo mahirapan. Pangalawang sitwasyon. Nagsusulat ka sa iyong notebook ngunit nagkamali ka. Wala kang dalang pambura kaya hihiram ka sa kaklase mo. Anong sasabihin mo sa kanya? Isulat ang iyong tugon. Narito ang aking halimbawang tugon. Maaari ba akong makahiram ng pambura? Nagkamali kasi ako sa aking sinusulat. Pangatlo, nakita mong maraming papel ang nagkalat sa bahay ninyo. Kagagawan pala ito ng iyong kapatid. Anong sasabihin mo sa kanya? Mag-isip ng iyong tugon. At narito ang aking halimbawa. Pakiayos naman ang mga papel na nagkalat para maging malinis ang ating bahay. Kaugnay na paksa bilang 2. Tekstong biswal. Para naman sa gawaing ito, aking masasabi. Isulat ang iyong sasabihin batay sa mga sumusunod na larawan mula sa binasang parabulang Ang Alibughang Anak. Isaalang-alang ang paggamit ng angkop na wika batay sa edad, kasarian, paksa at kultura sa iba't ibang sitwasyon. Una, kinukuha na ng anak ang kanyang mana sa ama. Isulat ang iyong sasabihin batay sa larawan mula sa ating binasang parabola. Halimbawa, Ama, maaari ko na po bang makuha ang bahagi ng aking mana? Pangalawa, inuutusan mo ang iyong kasama sa bahay na bigyan ka ng maiinom. Anong sasabihin mo? Narito ang halimbawa. Pakiabot naman po ng maiinom na tubig. At pangatlo, humihingi ka ng tawad sa iyong tatay dahil sa iyong kasalanang nagawa. Anong sasabihin mo? Narito ang halimbawa. Tatay, patawad po sa aking mga pagkakamali. Nangangako po akong magbabago na. Mga bata, ang aking mga sagot ay halimbawa lamang. Gumawa kayo ng sarili ninyong sagot para sa mga sitwasyong ito. Para naman sa gawaing ito, I feel it. Sagutin ang sumusunod na tanong sa inyong kwaderno. Para sa unang katanungan, ano ang gintong aral na nakuha mo mula sa kwento? Ang gintong aral na makukuha sa parabulang Ang Alibughang Anak ay ang kahalagahan ng pagsisisi, pagpapatawad at pagmamahal ng magulang sa anak. Ipinapakita rin nito na handang tumanggap at magpatawad ang pamilya sa taong nagsisisi at nagbabagong buhay. Pangalawang tanong, ano ang naramdaman mo sa sumusunod na pangyayari? Para sa letter A na pangyayari, pagkuha ng bunsong anak sa kanyang mana. Anong naramdaman mo sa pangyayaring ito? Narito ang aking halimbawang sagot. Nalulungkot ako sa naging ugali ng anak. Hindi man lang naisip ang magiging damdamin ng kanyang ama. Para naman sa letter B na pangyayari, paglustay nito sa masasamang bisyo.
Ang aking naramdaman ay nakakadismaya na nilustay niya ang kanyang mana sa walang kabuluhang gawain na dapat ay pinahalagahan niya ang kanyang minana sa kanyang magulang. Para sa letter C na pangyayari, pagsisisi ng bunsong anak dahil sa sobrang kahirapan. Ang naramdaman ko ay naaawa ako sa naging kalagayan ng anak mula noong naubos ang kanyang mana. Naging pulubi siya at tagapaglinis na lamang ng kulungan ng mga baboy. Halos kinain na rin niya ang pagkain ng baboy sa sobrang gutom niya. Samantalang sa bahay ng kaniyang ama ay maraming katulong na nag-aasikaso sa kanya at binibihisan siya ng magagandang damit at alahas. Masasarap rin ang kanilang kinakain. Para naman sa letter D na pangyayari, maluwag na pagtanggap ng ama sa nagbalik na anak. Ang aking naramdaman ay natuwa ako sa naging pagtanggap ng ama sa kanyang alibughang anak sapagkat ang kanyang pagtanggap ay may halong pananabik na makasama muli ang kanyang anak na minsan ay nawala sa kaniyang buhay. Para naman sa letter E na pangyayari, pagtatampo ng nakatatandang kapatid. Ang aking naramdaman ay naiintindihan ko ang kanyang nararamdaman sapagkat siya ay isang masunuring anak at hindi siya kailanman naging pasaway sa kanyang ama. Kaya nung malaman niyang binigyan ng handaan ang nagbalik na alibughang anak, ay nagtampo siya. Ngunit ipinaliwanag naman ng kanyang ama kung bakit siya nagsagawa ng handaan sa pagbabalik ng bunsong anak. Ano ang pangungusap? Ang pangungusap ay lipon ng mga salita na binubuo ng isang diwa na may simuno at panaguri. Ang isang pangungusap ay maaring payak, tambalan o hugnayan. Hugnayang pangungusap. Ang isang hugnayang pangungusap ay binubuo ng isang sugnay na nakapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di nakapag-iisa na magkaugnay. Pinag-uugnay ito ng pangatnig na di magkatimbang tulad ng dahil, kung, nang, bago, upang, kapag, sapagkat. Kakikitaan ito ng relasyong sanhi at bunga. Halimbawa, nais na niyang kainin pati pagkain ng mga baboy na alaga niya dahil sa gutom. Ang hugnayang salita ay dahil. Sasama si Sandy sa picnic kung sasama din si Leomar. Ang hugnayang salita ay kung. Para naman sa gawaing ito, ugnay-hugnay. Kilalanin ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit mula sa iba pang salita sa loob ng pangungusap. Bumuo ng hugnayang pangungusap gamit ang nasalungguhitang salita. Unang bilang. Sa kanilang tahanan ay labis pa ang mga pagkaing inilaan para sa mga katulong. Sa sobrang dami ay hindi nila ito maubos. Ang salitang nakasalungguhit ay labis. Ano ang kasing kahulugan nito? Hanapin sa loob ng pangungusap. Tama, ang kasing kahulugan nito ay sobrang dami. Narito ang halimbawang pangungusap. Ang kaniyang pinamili ay sobrang dami dahil sa pandemic. Gumamit tayo ng hugnayang salita na dahil. Pangalawa, nilustay niya sa mga walang kabuluhang bagay ang kayamanang kahit kailan ay hindi winaldas ng kanyang ama. Ang salitang nakasalungguhit ay nilustay. Ano ang kasing kahulugan nito? Hanapin sa loob ng pangungusap. Tama! Ang kasing kahulugan ng salitang nilustay ay winaldas. Narito ang halimbawang pangungusap. Winaldas niya ang kanyang pera nang siya ay mamuhay mag-isa. Ang hugnayang salita na ating ginamit ay nang. Pangatlo, lubhang nahabag ang ama nang makita ang anak. Naawa siya sa kalagayan ng kanyang pinakamamahal na anak. Ang salitang nakasalungguhit ay nahabag. Ano ang kasing kahulugan nito? Makikita sa loob ng pangungusap. Tama!
Ang kasing kahulugan ng nahabag ay naawa. Ang halimbawang pangungusap ay naawa ang tatay sa kanyang anak dahil sa sinapit nito bilang palaboy. Ang hugnayang salita na ating ginamit ay dahil. Pang-apat, natanaw ng ama ang papalapit na anak. Siya ay napabalikwas nang nasilayan ito. Ang salitang nakasalungguhit ay natanaw. Ano ang kasing kahulugan nito? Hanapin sa loob ng pangungusap. Tama! Ang kasing kahulugan ng salitang natanaw ay nasilayan. Narito ang halimbawang pangungusap. Malayo pa lang ay nasilayan na ng ama ang kanyang anak sapagkat matagal na niya itong hinihintay. Ang hugnayang salita ay sapagkat. At panglima, nalaman ng ama na ang kanyang anak ay nagdalita matapos maubos ang kanyang pera kaya't sadyang naghirap siya. Ang nakasalungguhit na salita ay nagdalita. Ano ang kasing kahulugan nito? Hanapin sa loob ng pangungusap. Tama! Ang kasing kahulugan ng salitang nagdalita ay naghirap. Narito ang halimbawang pangungusap. Mabilis na naghirap ang anak dahil winaldas niya sa sugal ang kanyang mana. Ang hugnayang salita ay dahil. Para naman sa gawaing ito, tala tuklas, panuto, pagsunod-sunurin ng mga pangyayari batay sa nabasang teksto. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang patlang. Para sa letter A, matapos maubos ang pera, naranasan niya ang mamuhay ng mag-isa at halos walang makain. Letter B, wala siyang ibang ginawa kundi ang magsugal, magbisyo at maglustay ng pera. Letter C, hiniling ng anak na ibigay ang kanyang mana upang makapamuhay mag-isa. Letter D, buong yakap na tinanggap ng ama ang kanyang suwail na anak. At letter E, naisip niyang bumalik at humingi ng tawad sa kanyang ama. Ano kaya ang unang pangyayari? Isulat ang bilang 1. Magaling! Ang unang pangyayari ay nasa letter C. Hiniling ng anak na ibigay ang kanyang mana upang makapamuhay mag-isa. Ano naman kaya ang sumunod na pangyayari? Isulat ang bilang 2. Tama! Ang pangalawang pangyayari ay nasa letter B. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magsugal, magbisyo at maglustay ng pera. Ano naman ang pangatlong pangyayari? Isulat ang bilang 3. Tama! Ang pangatlong pangyayari ay nasa letter A. Matapos maubos ang pera, naranasan niya ang mamuhay na mag-isa at halos walang makain. Ano naman ang sumunod na pangyayari? Isulat ang bilang 4. Tama! Ang sumunod na pangyayari ay nasa letter E. Naisip niyang bumalik at humingi ng tawad sa kanyang ama. At ano naman ang sumunod na pangyayari? Isulat ang bilang 5. Tama! Ang sumunod na pangyayari ay nasa letter D. Buong yakap na tinanggap ng ama ang kanyang suwail na anak. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!